Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay hinihiling ko muna sa'yo na i-like ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding pagsuporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa mga nagdaang kabanata na kalaban ng ating bida ang isa sa mga membro ng Inner Disciple na may hawak kay Wuneng. Gusto nilang paslangin si Lu Hao para maipagiganti nila ang aso nilang si Wuneng, at sa pagpapatuloy din ng kabanata ay laking gulat ng hangal na si Huang Hong dahil sa isang atake lang ay napabagsak na ni Lu Hao si Wuneng na nasa ika-6 na yugto na ng condensing chi. Nasabi pa nga niya na paano ito posible dahil si Huang Li ay nasa ika-6 na yugto na ng condensing chi, na natalo lang ng isang tao na nasa antas lang ng ikatlong yugto ng level. Habang busy ang hangal na si Huang Hong ay sinamantala ni Lu Hao ang pagkakataon na makatakas. Nasabi pa nga niya na ang makipaglaban sa nasa antas ng ika-6 na antas ng condensing chi ay madali lang. Pero si Huang Hong ay nabalitaan ko na isa itong True Chi Realm, kailangan kong makabalik sa flying booth ng mabilis upang maiwasan ang panganib. Ngunit napansin naman agad siya ng hangal na si Huang Hong na sabi pa nga nito na ikaw na baliw ka na gawa mong paslangin ang aking tauhan, kaya naman papaslangin din kita at pagpipira-pirasuhin. Nabahala naman si Lu Hao sa narinig niya kaya naman napalingon siya ng bahagya dito na may halong pangamba. Sinabi naman ng hangal na si Huang Hong na bata huwag kang tumakbo. Naalarma naman si Lu Hao at nasabi pa nga niya na hindi ito maganda dahil ang True Chi Realm ay masasabi kong may aking bilis. Dagdag pa niya na kapag nagpatuloy ito ay hindi malabo na mahuli niya ako. Kailangan kong lumaban ng hanggang kamatayan dahil wala naman ang akong iba pang pagpipilian kundi para sumugal. Nagtaka naman ang hangal na si Huang Hong na kung ano ang gagawin ni Lu Hao. Si Lu Hao na inactivate ang Dragon Fist at sinaktan ang kanyang sarili na nagdulot sa kanya ng pinsala. Makikita natin ang paglabas ng dugo sa kanyang bibig sa ginawa niyang atake sa kanyang sarili. Natuwa naman ang hangal na si Huang Hong sa kanyang nakita na sabi pa nga niya na kung natatakot ba daw si Lu Hao, na para subukan ito na magpakamatay. Nagtaka naman si Huang Hong dahil kung bakit umikot ito sa direksyon ng nakakakilabot na lugar. Nasabi pa nga niya kay Lu Hao na isa kang hangal, alam mo ba kung saan ka tumatakbo? Yan ang Central Forbidden Area. Dagdag pa niya na ang Central Forbidden Area ay pinamumugaran ng malalakas at mababangis na halimaw, ang pagpunta dyan ay nangangahulugan na nagpapakamatay ka na. Mas gugustuhin ko pang tumakbo dito kisa magpahabol sa iyo. Ang pakikipagsapalaran sa ipinagbabawal na lugar ay maaaring mag-alok ng kislap ng pag-asa. Ngunit sa di inaasahan ay may malaking ahas sa likod ng ating bida na hindi niya alam, at malapit na siyang sakmalin nito. Ngunit huli na nang maramdaman ni Lu Hao ang halimaw sa likod niya kaya naman wala na siyang nagawa dito. At tuluyan nang siyang nilamon ng malaking halimaw, at makikita ang dahan-daang paglunok na papuntang tiyan ng malaking ahas. Natuwa ang hangal na si Huang Hong habang pinagmamasdan niya si Lu Hao na nilamon na ng malaking halimaw na sabi pa nga niya, na magaling ang tulad mong basura, ikaw, sa ikatlong antas ng chi condensation, sa tingin mo makakaligtas ka sa gitnang ipinagbabawal na lugar? Ang ika-4 na antas ng Huayan Python ay mas malakas pa kaysa sa totoong chi realm. Dagdag pa ng hangal habang paalis, ngunit ito ay negal iligtas sa akin ng problema sa paggawa ng aksyon, ikaw ay tanga. Tuwang-tuwa naman ang bida nating hangal dahil ang akala ng hangal na si Huang Hong ay patay na siya, ngunit lingid sa kaalaman ng hangal ay ang ating bida ay buhay pa. Dagdag pa nga niya na bago ako lumabas, pinag-aralan kong mabuti ang mga mababangis na hayop sa lugar na ipinagbabawal sa Yaoguang, binanggit ng libro na ang esensya ng dugo ay may nakamamatay na atraksyon sa Huayan Python. Ang maliit lang na dugo ay makaka-attract na ng Huayan Python, na masasabing epektibo ang ginawa niya sa kanyang sarili na saktan. Sinabi rin ng libro na kapag nilamon ng Huayan Python, basta kusang pumasok sa esophagus nito, hindi ka mamamatay on the spot, kaya, sinadya kong naglabas ng madugong amoy para lang maakit ang Huayan Python at magkaroon ng pagkakataong lumaban. Dapat isipin ni Huang Hong na patay na ako ngayon at malamang na nag-iwan ng matagumpay na pagtakas mula sa isang desperadong sitwasyon. Bagamat ang acid sa tiyan ng Huayan Python ay maaaring gawing dugo ang isang tao sa loob ng kalahating oras, sa kabutihang palad ang Huayan Python ay may matigas na panlabas ngunit malambot na loob. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay lumabas sa tiyan nito bago mabura ng acid sa tiyan. Sigurado akong makakalabas ako ng buhay. Maya-maya pa ay naramdaman na ng Huayan Python ang ginawa ni Lu Hao sa loob ng tiyan nito.
At makikita na natin na napapasiga ito sa sakit dahil sa ginagawa ni Luhao sa loob ng tiyan niya. At dahil sa ginagawa ng Hawaiian Python ay nagdulot ito ng ingay at pagkasira ng mga puno na parang dinaanan ng bagyo. Ilang sandali pa ang nakalipas ay hindi na kinaya ng Hawaiian Python, na nauwi sa pagkasawi ng kanyang buhay. At makikita ang paglabas ng espada ni Luhao sa nangangahulugan na tagumpay niyang nasugatan ang Hawaiian Python. At dahil sa sugat na ginawa ni Luhao ay nilakihan niya Pito upang magkasya siya dito. Natuloyan nang nakalabas si Luhao sa matinding panganib na kanyang pinagdaanan at napasigaw na lang siya. Nakahinga ng malalim si Luhao at makikitang pagod na pagod ito sa nangyari sa kanya. Napangiti si Luhao na sabi pa nga niya na sa hindi lang ako nakatakas sa tiyan ng Flower Rock Python. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan ng nakuha niya na pero nakakuha din ako ng Fourth Order Beast Crystal mula sa Flower Rock Python, ito ay isang napakabihirang kayamanan. Kaya naman itinago niya na ito upang hindi pa ito mawala sa kanya dahil isa itong rare na crystal. Habang nakatayo sa ibaba ng bangkay ng Python ay nasabi niya na ang buong katawan ng Flower Rock Python ay puno ng mga kayamanan, at ngayon ay akin na silang lahat. Gayunpaman, napakalaki ng bangkay na ito. Kailangan ko munang humanap ng lugar na mapagtataguan ang katawan ng ahas. Ngunit nagtaka siya nang may naramdaman siyang kakaibang hangin. Kaya naman sinubukan niya itong sundan kung saan ito nagmamula. Nang matagpuan niya ang pinagmulan ng kakaibang hangin ay nasabi niya na anong uri ng kuweba ang maaaring magbunga ng napakalamig na hangin, ito ba ang kuweba ng Flower Rock Python? Ngunit sa di inaasahan ay nagtaka siya nang may nakita siyang anino sa kanyang harapan. Kaya naman nilinggan niya ito sa itaas niya para kumpirmahin kung ano ito, nang makita niya ito ay nanlaki ang kanyang mata. Nagsitalunan sa kanya ang maraming bilang ng beast na muntik na siyang tamaan nito. Nasabi na lang niya habang kinakabahan na hindi ito maari dahil ito ang third order na mabangis na hayop, ang unggoy sa langit. Habang tumatakbo ay nasabi niya na ang sky na unggoy ay maaaring hindi kasing lakas ng Flower Rock Python, ngunit karaniwan silang naglalakbay ng magkakagrupo, naaakit sila sa bangkay ng Flower Rock Python. Dagdag pa niya na hindi ko sila matatakasan sa kagubatan, kaya wala akong choice kundi ang makipagsapalaran sa yungib ng ahas na yon. Matapos pag-isipan ng kanyang gagawin ay mabilis siyang kumilos upang hindi siya maabutan ng mga sky na unggoy. Mabilis siyang nagtungo sa direksyon ng yungib ng ahas, habang nakasunod sa kanya ang mga unggoy. Sa bilis ng unggoy ay muntik na siyang tamaan ng atake nito, mabuti na lang at nakapasak siya sa yungib sa tamang oras. At sa lakas ng impact ng pinagbagsakan ng unggoy ay makikitang nagkaroon pito ng makapal na alikabok. At sa labas ng yungib ay makikita ang napakakapal na alikabok na nagmistulang usok. Nasabi na lang ni Luhao na malapit na yon, ngunit sa kabutihang palad, naiwasan ko sila. Ngunit nabigla siya nang biglang gumuho ang lupa, na kung saan siya ay nakaupo dito. Napasigaw na lang siya habang nahuhulog pababa. Maya-maya pa ay nagising siya nang biglang may pamatak na tubig sa mukha niya. Kaya naman dahan-dahan siyang bumangon para ayusin ang kanyang sarili. Nasabi pa nga niya na hindi pa ako patay, habang iniinda ang sakit ng ulo niya. Nagtaka siya nang may nahawakan siyang kakaiba kaya naman tinignan niya ito kung ano ang kanyang nahawakan. Napasigaw siya nang makita niya na ito ay buto ng tao at kahit saan siya tumingin ay meron siyang nakikita dito. Nasabi pa nga niya na kung bakit napakarami ng mga bangkay dito. Dagdag pa niya na kahit saan ay may mga bungo ng tao. Ang lugar ba na ito ay isang uri ng larangan ng digmaan? Maaari ba itong minsang naging larangan ng digmaan? Napansin niya ang espada na pagmamaya-ari ng Yaoguang Holy Land. Dagdag pa niya habang pinagmamasdan ng espada, maaaring ang lugar na ito ay ang mga labi ng Yaoguang Holy Land. Ito na kaya ang mga labi ng Yaoguang Holy Land? Ayon sa alamat, noong sinaunang panahon, mayroong 7 banal na lupain sa kontinente, na kumakatawan sa nangungunang 7 puwersang militar sa pag-unlad. Sa oras na iyon, ang mga banal na lupain ay umunlad, at ang mga makapangyarihang individual ay sagana. Ito ang ginintoang panahon para sa martial artist. Ngunit nang maglaon, isang hindi maipaliwanag na masaker ang dumaan sa buong kontinente, at bumagsak ang lahat ng 7 dakilang banal na lupain. Ngayon, ang 7 dakilang banal na lupaing ito ay naging 7 nakamamatay na ipinagbabawal na mga teritoryo na tinitirhan ng iba't ibang mabangis na hayop, na tunay na nakakalungkot. Maya-maya pa ay naglakad-lakad na siya sa kailaliman ng kuweba. Bagamat ang mga ipinagbabawal na lupaing ito ay lubhang mapanganib,
May mga alamat ng maraming mga pamana sa mundo na naghihintay na matuklasan sa loob ng mga ito. Ngunit hindi ko dapat iniisip ang tungkol sa mga pamana sa ngayon. Ang pangunahing pag-aalala ko ay kung paano makaalis sa nakakatakot na lugar na ito. Nagtaka siya nang may nakita siyang nagliliwanag sa kaliwang bahagi ng lagusan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakikita at hindi makapaniwala nang makita niya ang nasa loob nito. Ito ang Earth Vein Stone, kaya naman tuwang-tuwa siyang lumapit dito upang soriin ang husto. Tinignan niya ng mabuti ito habang nakangiti na sabi pa nga niya na tulad ng alam ng lahat, ang tono ng ugat ng lupa ay mas mahalaga kaysa sa mga kristal ng hayop, dahil ang Earth Vein Stone ay nabuo sa pamamagitan ng condensation ng sobrang dalisay na natural na enerhiya, kahit isang first size na piraso ay maaaring magbenta ng libu-libong ginto. Higit pa rito, ang Earth Vein Stone ay hindi lamang magagamit upang mapahusay ang paglilinang kundi upang mapabuti din ang kalidad ng alchemy at pagdadalisay ng armas. Ang mga martial artists sa apat na kaharian ay madalas ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa mga bato sa ugat ng lupa. Sa kasamaang palad, wala akong special treasure, at hindi ko masyadong madala, humanap muna tayo ng daan palabas. Ilang sandali lang din ay may napansin na naman si Luhaw na nagliliwanag sa kanyang harapan at ito ay isa na namang lagusan. Kaya naman mabilis niyang tinungo ang lagusan na ito at pumasok dito. Napahinto siya sa kanyang nakita at nagtataka dahil kakaiba ito. Hindi siya makapaniwala habang pinagmamasdan ang buong paligid ng kuweba dahil napakaraming mga nilalang dito. At matatanaw ang gitnang bahagi na mas kakaiba kumpara sa mga nasa paligid. Ang mga pader ng kuwebang ito ay pinalamutian ng maraming parang buhay na mga paglalarawan ng namatay. Ito kaya ang libingan na iniwan ng orihinal na banal na lupain? Maya-maya pa ay dahan-dahan siyang lumapit sa gitnang bahagi na kung saan makikita ang mas kakaibang nilalang. Nang makalapit ay namangha siya dahil isa itong napakagandang babae, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan kaya naman pinagmasdan niya ito ng mabuti. Nang makalapit ay namangha siya dahil isa itong napakagandang babae, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan kaya naman pinagmasdan niya ito ng mabuti. Nasabi pa nga niya na tulad ng isang nahulog na celestial na nilalang. Mamaya pa ay may napansin siya sa kanyang kaliwang bahagi, si Luhaw na interesado ay minabuti niyang suriin ito ng malapitan. Nang makalapit sinabi niya ito ba ay isang bagay na naiwan ng orihinal na Yaoguang Holy Land, pero parang salamin. Ang ating bida na obad ng pagkamangha ay hindi nagdalawang isip kaya naman sinabi niya na kunin natin ito at tingnan natin. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng salamin ay unti-unti na siyang hinigop nito, at wala siyang magawa. Nakalaunan ay tuluyan na nga siyang naipasok sa loob ng salamin. Ilang sandali lang din ay bumagsak siya sa sahig. Nagtataka siya kaya naman sinabi niya na kung anong lugar siya naruroon. Maya-maya pa ay may nagsalita na sabi pa nga nito 10,000 taon na ang nakalipas, at sa wakas ay may nakahanap na nito. Nagtaka si Luhaw at nasabi pa nga niya kung sino ang nagsisalita. Napangiti ang nilalang na sabi pa nga kay Luhaw na kakakilala lang natin kanina. Nang mapagtanto ni Luhaw ay nagulat siya at nasabi niya na ito yung babaeng galing sa kristal na kabaong kanina. Nagsalita ulit ang nilalang na sabi pa nga nito nang dumaan ang kalamidad sa buong kontinente ilang taon na ang nakalilipas, siyam sa mga nabubuhay na nilalang ang namatay, at ang aking Yaoguang banal na lupain ay nahulog din bilang isang resulta. Akala ko maaantala ang legacy ng Yaoguang sect ko, pero hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang tulad mo ngayon. Dagdag pa ng nilalang na dahil nakapasok ka sa Yaoguang banal na salamin ngayon, ito ay dapat nakapalaran. Ipapadala ko na ngayon sa iyo ang mga pamamaraan para sa pagkontrol sa Yaoguang Holy Mirror at sa Yaoguang Battle Chi Technique. Ilang sandali lang din ay ipinasok na lahat ng kaalaman sa ulo ni Luhaw na nasinabi ng nilalang. Habang pumapasok ang kaalaman sa ulo ni Luhaw ay nasabi niya na kung ano ba ito dahil pakiramdam niya ay malapit nang sumabog ang ulo niya. Maya-maya pa habang nahihirapan siya ay napagtanto na niya at sabi pa nga niya na sandali lang, naiintindihan ko yata bigla nagpadala siya ng napakaraming kaalaman sa aking isipan. Ang salamin na ito sa harap ng ay tinatawag na Yaoguang banal na salamin. Ang Yaoguang Holy Mirror ay isa sa 7 magagandang artifact ng Xuanxi Continent at ngayon ay nasa ilalim ko na. Maaari itong mang-alap ng espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon sa loob ng salamin, na ginagawang 2 beses na mas mahusay ang cultivation sa loob nito, maya-maya pa ay tumayo na din siya.
At ngayon, na-master ko na rin ang top-tier technique ng Yaoguang Holy Land, ang Yaoguang Battle Chi Technique. Ang Yaoguang Battle Chi Technique ay may 9 na layer bawat isa ay nagdodoble sa lakas ng labanan, na nakakamit ng pagiging perpekto sa pamamagitan ng pagpaparami nito sa siyam. Gayunpaman, ang gastos ay napakataas na pagkonsumo ng enerhiya. Sa lakas na nasa loob ko ngayon, malamang na hindi ko ma-activate ang Yaoguang Battle Chi Technique kahit isa. Ngunit ang Yaoguang Battle Chi Technique ay maaaring paganahin ng mga item na may mataas na nilalaman ng enerhiya. Halimbawa, ang Earth Vein Stone sa labas ng kuweba ay maaaring gamitin bilang pinagkukunan ng enerhiya upang maisaaktibo ang Yaoguang Battle Chi Technique. Ang multiplier effect ng Yaoguang Battle Chi Technique ay nauugnay sa mga gemstone sa ibabaw ng salamin. Ngayon sa 9 na gemstone sa salamin, 8 ang nasira, at isa ang naiilawan, ibig sabihin madodoble ko lang ang lakas ko sa pakikipaglaban. Para ma-multiply pa ito sa hinaharap, kakailanganin kong ayusin ang mga natitirang gemstones. Kaya naman sinubukan niyang palutangin ang kanyang sarili. Nakalaunan ay napagtagumpayan na niya ito na hindi ipagkakailang may aking talino ang hangal na si Lu Hao. Ngunit ang katotohanan na maaari ko na ngayong malayang kontrolin, ang Yaoguang banal na salamin bilang isang special artifact ay hindi kapanipaniwala. Napangiti siya dahil nakatagpo siya ng isang top-tier treasure. Maya-maya pa ay nagbigay siya ng galang dito na sabi pa nga niya salamat sa iyong gabay fairy. Para sa gayong dakilang kabaitan, si Lu Hao ay tatandaan ito habang buhay. Sinabi naman ng fairy kay Lu Hao na hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, dahil sa hinaharap, kailangan mo lang ilihim ang lugar na ito. Sa susunod sasabihin ko sa iyo ang paraan ng pag-alis, maaari ka nang umalis sa lugar na ito. Sumang-ayon naman agad si Lu Hao sa mga sinabi ng fairy, nasabi na lang niya sa kanyang sarili na tila ang engkanto na ito ay isang makapangyarihang individual mula sa sinaunang panahon, at ang pagtanggap ng legacy na ito ay tunay na isang beses sa isang buhay na pagkakataon. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Lu Hao sa fairy. Habang paalis si Lu Hao ay pinagmamasdan siya ng fairy at wala na lang siyang masabi dito. Maya-maya pa ay nakalabas na din si Lu Hao na sabi na lang niya na ngayong mayroon na akong Yaoguang Holy Mirror, marami na akong magagawa. Maya-maya pa ay sinimulan na niya na subukan ito na sabi na lang niya na nakikita mo ang Yaoguang banal na salamin ay isang malawak na espasyo. Anumang bagay na mahawakan ko ay maaaring ilagay sa loob ng salamin. Dagdag pa niya habang nakenjeti na sa madaling salita. Mayroon na akong malakihang special treasure. Tuwang-tuwa si Lu Hao na sabi pa nga niya na ito ay kamangha-manghang lahat ng mga batong ugat ng lupa ay akin. Talagang tinamaan ako ng yaman. Isang oras ang nakalipas ay naubos na niya lahat ng Earth Vein Stone sa loob ng kuweba. Sa mundo sa loob ng salamin, sa dami ng Earth Vein Stones, isa na akong mayaman. Kahit na gamitin ko sila bilang mapagkukunan ng enerhiya para sa Yaoguang Battle Chi Technique, magtatagal sila. Makalipas ang 4 na araw ay nakalabas na si Lu Hao na sabi pa nga niya na napakakomplikado ng underground na lugar na ito kahit na may patnubay ng diwata, na tagulan upang mahanap ang labasan. Ilang sandali lang din ay nagsilabasan na ang mga unggoy na ilang araw nidang nag-aantay. Habang nakatayo siya ay pinalibutan siya ng mga unggoy at tinakot siya nito. Si Lu Hao ay kalmado lang na nakatayo sa kanilang harapan na pinagmamasdan ang mga unggoy. Ilang beses siyang tinatakot ng mga unggoy ngunit walang silbi ang kanilang kahangalan kay Lu Hao lingid sa kanilang kaalaman na si Lu Hao ay may bago na namang abilidad na natutunan. Nagbulungan ang mga unggoy na sabi pa nga nila na kung bakit hindi man lang natakot si Lu Hao sa pagkakataong ito. Sinabi ni Lu Hao sa mga ape beasts na nagtatakbo kayong parang baliw bago ko kayo nakitang nagtataka. Kaya bakit hindi kayo umalis ngayon? Dagdag pa niya na masasabi ko lang siguro na ilang araw na ang nakalipas ako ang biktima pero ngayon. At masaya niyang sinabi na siya ay isang hunter. Nagalit naman ang mga ape beasts sa sinabi ng ating bida na si Lu Hao. Dahil sa sinabi ni Lu Hao ay hindi na nag-atubili ang mga ape beasts kaya naman naghanda ito nagpag-atake. Si Lu Hao na kalmado ay sinabi niya na kung ganun subukan natin ang Yaoguang Battle Chi Technique at sinabayan niya ng pag-activate ng Dragon Fist habang nakangiti pa ito. Ilang sandali lang din ay nagsalpukan na ang kanilang atake, ngunit sa lakas ng Dragon Fist ni Lu Hao na sinamahan ng Yaoguang Battle Chi Technique ay hindi ito kinaya ng mga ape beasts.
At sa lakas ng atake ni Lu Hao ay nagkaroon ito ng malakas na pagsabog at ingay sa gitna ng kagubatan. Nang masaksihan ng ibang mga unggoy ang nangyari sa kanilang kasamahan ay pinagpawisan ito at takot na takot. Nasabi na lang ni Lu Hao sa kanyang bagong abilidad na pinagsama ng Dragon Fist ay masasabing isa itong napakalakas. Subalit ito ay masakit sa puso kaya naman natigilan siya. Nasabi pa nga niya na dapat mong malaman na ang pag-activate ng Yaoguang Battle Chi Technique ay kumonsumo ng maraming enerhiya. Ngayon lang, ginamit ko ito minsan at nakakonsumo ito ng isang maitim na zuwa na bato na nagkakahalaga ng 10,000 ginto. Dagdag pa niya na nakakainis ito, 10,000 ginto para sa isang suntok. Mukhang kailangan nating tapusin ito ng mabilis. Maya-maya pa ay sinimulan niya na ito ngunit nagtakbuhan ang mga ape beast kaya naman sinigaw niya sa mga unggoy na huminto kayo dyan, ang mga unggoy naman ay takot na napapaiyak pa nga ito habang tumatakbo. Habang iniisa-isa niya ang mga ape beasts ay binibilang din niya ang mawawala sa kanya na gold na umabot pa nga sa 15,000. Maya-maya pa ay natapos na nga siya sa kanyang ginagawa. Sa wakas ay natapos na din ako makipaglaban sa mga ape beasts. Dagdag pa niya na bagamat nakakuha ako ng maraming third order beast crystal, nagkakahalaga pa rin ako ng mahigit 100,000 gintong dark swan stones, na medyo masakit. Gayunpaman, kumpara sa kabuoang dami ng maitim na swan na bato sa sagradong salamin, ang mga ito ay isang patak lamang sa balde. Ang oras para sa aming paglalakbay sa labas ay malapit na, oras na para bumalik at sorpresahin si Huang Hangda at sinimulan na din niyang bumalik sa flying boat. Magtungo naman tayo sa kung saan nandito na ang mga disciples sa flying boat. Ang oras para sa aming paglalakbay sa labas ay nagtatapos sa bawat pinuno ng koponan ay dapat magulat ng mga numero. Kaya naman sinimulan na ng ibang leader sa bawat team na mag-report, ang iba ay sinabi ang walang casualties sa team ko, ang iba naman ay sinabi na isa sa kanilang team ay may nasugatan, pero walang namatay. Ang hangal naman na si Huang Hong na leader ni Lu Hao ay sinabi niya na ang aming junior na disipulo, si Hao Lu, ay namatay. Si Hao Lu ay hindi nakinig sa payo at pumasok din sa gitnang bawal na lugar pati na rin si Huang Li. Nang marinig ito ng mga disciple ay sinabi nila na pumasok sa gitnang lugar. Iyan ay tiyak na kamatayan. Nalungkot naman ang elder sa mga narinig nito sa hangal na si Huang Hong kaya naman nasabi na lang niya na bueno, hindi maiiwasan ang mga casualty. Huang Hong, nakikiusap na tanggapin ang aming pakikiramay. Ngayon moving on. Ngunit napalingon ng hangal na si Huang Hong nang may nagsalita na sabi pa nga nito na sino ang nagsabing ako ay patay na, nagtaka naman ang hangal na si Huang Hong. Dagdag pa ng ating bida na si Lu Hao. Senior brother Huang Hong, na sadyang iniwan ako sa ipinagbabawal na lugar at inaakusahan ako ng paglabag sa gitnang rehiyon, ay talagang nagpapasakit sa aking puso. Nang makalapit si Lu Hao kay Huang Hong ay sinabi nito na Hao Lu, paanong hindi ka patay? Hindi ka ba kinain ng flower rock python? Habang nakatitig ng malademonyo si Lu Hao kay Huang Hong ay sinabi niya na patay. Kung mas gusto mo akong patayin, Huang Dog, mas determinado naman akong mabuhay ka. Pinagpawisan naman si Huang Hong nang marinig niya ang sinabi ni Lu Hao. Dagdag pa ni Lu Hao na alam kong maliit lang ang kapangyarihan ko ngayon, kahit ilantad ko ang tukano mo laban sa akin, walang kwenta. Ngunit tiyak na gagantihan kita sa hinaharap. Ang hangal na si Huang Hong na nakikinig ay hindi maiwasan na magalit ng sobra kay Lu Hao. Nasabi pa nga niya habang nanggigil kay Lu Hao na nakakainis, hindi namin siya mapapatay sa pagkakataong ito sa labas, hindi magiging madali ang anumang bagay kapag bumalik tayo sa sekta. Maya-maya pa ay nagsalita na ulit ang elder na kung ganun, basta bumalik siya. Susunod, suriin natin ang mga beast crystal na nakolekta sa paglalakbay. Ang sinumang may mas mababa sa tatlo ay hindi makakasali sa inner and outer disciple assessment. Ang ibang mga disciple ay sinabi na ang kani-kanilang mga nakuhang crystal na ang isa ay nakakuha ng 3 at ang iba naman ay may isa, si Lu Hao naman na hindi muna nagsalita. Kaya naman ang hangal na si Huang Hong ay natuwa na sabi pa nga niya na sa kabutihang palad, si Hao Lu ay nakatakas mula sa ipinagbabawal na lugar, ngunit tiyak na wala siyang anumang mga beast crystal. Dagdag pa niya na hanggat hindi siya makapasa sa inner and outer disciple assessment, kailangan niyang manatili sa outer sect. Tapos magkakaroon pa ako ng maraming pagkakataon para maalis siya. Habang nakenjeti ng malademonyo. Habang nakangiti ng malademonyo ay sinabi niya sa kanyang sarili, na sa oras na iyon,
marami pa akong pagkakataon para harapin siya. Maya-maya pa habang nilalabas ni Lu Hao ang kanyang crystal, ay nanlaki ang mga mata ng Elder dahil mas marami pa ito kumpara sa iba. Sinabi din ni Lu Hao, na ako si Hao Lu at mayroon akong 20 Third Order Beast Crystal. Takang-taka naman ang hangal na si Huang Hong at pinagpapawisan pa ito na sabi pa nga niya na 20, pati ang mga disciple na nasa likod niya ay hindi din maiwasan na magtaka. Ang hangal na si Huang Hong ay hindi na iwasan na magtanong kay Lu Hao na sabi pa nga niya paano ito posible. Saan mo nakuha itong mga beast crystals? Ang elder na nagtataka din kay Lu Hao ay tinanong siya nito na Hao Lu ang pinakamalas na disciple ay mayroon lamang 5 crystal, pero ikaw na nasa ikatlong yugto pa lang ng chi condensation, ay mayroong 20, hindi ka ba ng daye? Umakting naman si Lu Hao na sabi pa nga niya na kung ganun, sinabi lang ni Senior Huang Hong na si Huang Li ang nagsakripisyo ng sarili niya para sa akin kanina diba? Dagdag pa ni Lu Hao sa totoo lang, ang senior brother na si Huang Li ang nagprotekta sa akin sa lahat ng bagay at pinahintulutan akong makatakas mula sa hayop. Noon ko nakuha ang mga ito. Ang hangal na si Huang Hong ay nasusuka na sa pinagsasabi ni Lu Hao. Nang napapaligiran ng halimaw ang senior brother na si Huang Li, sinabihan niya akong tumira sa kanyang lugar. Kaya lahat ng beast crystal ko ay salamat sa sakripisyo ni senior brother Huang Li, at sinamahan pa ito ng pag-iyak ni Lu Hao kaya naman ang hangal na elder ay sumang-ayon dito. At inasar pa niya ang hangal na si Huang na sabi pa nga niya na hindi ba totoo yun senior brother Huang Hong, nagdadalawang isip naman na sumang-ayon ang hangal na si Huang Hong. Ang mga hangal na disciple ay nadala din sa pagpapanggap ni Lu Hao na sabi pa nga nito hindi ko inaasahan na ang pinagmulan ng mga beast crystal na ito ay sobrang nakakaantig. Ang hangal na si Huang Hong ay hindi maiwasan na menas na sabi nga niya, na buweset ginamit ang mga kasinungalingan ko laban sa akin. Wala na akong masabi. Ang hangal na elder ay talagang napaiyak pa ito na sabi pa nga niya kaya si Hao Lu ang numero 1 sa pakikipagsapalaran sa labas. Ang hangal nating bida ay masayang nagpasalamat sa elder. Ang mga hangal naman na disciple ay pinuri ang ating bidang hangal na sabi pa nga ng iba na si Hao Lu ay napakalakas at napakagwapo dagdag pa ng isa na siya ang unang disipulong nakabalik na buhay mula sa gitnang bahagi ng ipinagbabawal na lugar. Ang hangal na si Huang Hong ay halos sumabog na ang pagkainis na sabi pa nga niya na buweset ka Hao Lu, huwag kang masyadong magmalaki. Ang aking tiyuhin ay isang elder ng sekta. Kahit na maging isang inner disciple ka sa hinaharap, kaya pa rin kitang harapin. Makalipas ang ilang oras sa Mystic Sword Sect ay nandito ang hangal nating bida, na sabi pa nga niya sa pagkakataong ito, nagpa siya si Zemo na hindi sapat ang kanyang lakas at piniling manatili sa sekta para sa karagdagang paglilinang. Nagtataka ako kung kumusta na siya. Maya-maya pa ay may narinig siyang ingay na sabi pa nga nito na Xiao Zemo, ang iyong tiwala, Hao Lu, ay dapat na namatay sa lugar na ipinagbabawal sa Yaoguang. Ipinapayo ko sa iyo na mabilis na ibigay ang chi condensation pill. Ito pala ay ang mga hangal na si Wu Neng at ang kanyang mga aso. Habang nahihirapan si Xiao Zemo ay sinabi niya na imposible naman. Hindi mamamatay si Hao Lu. Dagdag pa niya na ipinangako kay Hao Lu na hinding-hindi ako susuko sa iyo kahit anong mangyari. Nakangiti namang sinabi ni Wu Neng kay Xiao Zemo habang nilalabas niya ang kanyang espada na ha. Ilang araw at bigla ka na lang tumigas. Kung gayon, huwag mong sisihin ang nakatatandang kapatid sa pagtuturo sa iyo ng ilang tunay na diskarte sa pakikipaglaban. Ngunit nagulat siya nang may humawak sa kamay niya at sabi pa nga nito kaya, Wu Neng, gusto mong makipagpalitan ng mga tunay na diskarte sa labanan. Kaya napatanong ang hangal na kung sino ito. Mabilis naman siyang sinagot na sabi pa nga niya na ako lang naman ang patay na sinabi mo kanina. Dahil sa takot ay nabitawan niya ang kanyang espada. At nanlaki ang mga mata nito na halos lumabas, na sabi pa nga niya kay Hao Lu na hindi ka papatay. Dagdag pa niya na si Huang Hong ay sumumpa na ikaw ay tiyak, hindi pwede ito. Galit naman si Lu Hao nang marinig niya ang mga sinabi ni nang hangal na si Wu Neng kaya naman hinampos niya ito sa sahig ng pagkalakas-lakas. Kaya naman napasuka ito ng dugo. Sinabi din ni Lu Hao sa hangal na sa halip na pag-usapan ang mga totoong diskarte sa pakikipaglaban sa Zemo Wu Neng. Dagdag pa niya na maaari mo ring pag-usapan ito sa akin. Matapos niya pagsabihan ng hangal ay binigyan niya ito ng malakas na suntok sa mukha na nauwi sa pagkatanggal ng kanyang ngipin.
At tumila po ng malayo at ang dalawang hangal na nakita ang ginawa ni Lu Hao ay nabigla ito. Ngunit ang kanilang pagkabigla ay mas lalong lumala dahil sila naman ang sinunod ni Lu Hao, kaya naman sa ginawa ni Lu Hao ay nagtamo sila ng matinding pinsala. At hindi pa nanatapos ang hangal nating bida dahil mabilis na kinuha ang hangal na si Wuneng. At mabilis na pinaghahampas sa dalawang panghangal. Maya-maya pa ay huminto na si Lu Hao sa pagpapahirap sa mga hangal. Makikita sa mukha ni Wuneng ang hirap sa kanyang natanggap na pinsala na sabi pa nga niya, na mukhang sapat na ang nakita ko sa katangahan ko. Mapang-asar na sinabi ni Lu Hao sa hangal na maraming salamat, Senior Brother Wuneng. Ang pantay na tagmang praktika na palitan ng labanan ay lubhang kapaki-pakinabang sa akin, ang mga hangal ay wala na lang masabi sa mga narinig nila galing kay Lu Hao. Habang paalis ang mga hangal ay nasabi na lang ni Xiao Zimo na pantay-pantay. Parang binubugbog mo sila ng one-sidedly. Sinabi naman ni Lu Hao kay Zimo na mukhang cool ka dahil sa ginawa mong hindi pagsumuko. Nahihiya namang sumagot si Zimo na hindi. Salamat lang sa mga natutunan ko kay Senior Brother Hao Lu. Habang palayo ang hangal na si Wuneng tinignan niya sila Lu Hao na sabi pa nga niya na buweset mag-ante lang kayo babawi ako. 10 araw ang nakakalipas makikita natin ang caper mirror ni Lu Hao sa kanyang silid. At ilang sandali lang din ay lumabas dito si Lu Hao. Nasabi pa nga niya na ito ay kahangahangang. Sa 10 araw na ito, na-absorb ko ang pang-4 na order ng mga beast crystal mula sa Flower Rock Python sa sagradong salamin, at nakapasok ako sa ika-4 na antas ng Chi condensation. Dagdag pa niya na nabawi ko ang 2 meridian. Ngayon ay mayroon na akong isang heritage meridian at 6 na ordinaryong meridian. Bukod dito, may mga palatandaan ng ikalawang pamana ng meridian na pagbubukas. Ngunit nagtataka siya dahil parang may call ang daw dito. May-ami pa ay biglang may pumasok at ito ay si Zimo na sabi pa nga nito sa wakas Hao Lu ay nakabilag ka na. Dagdag pa niya na paano ka nakalusot sa ika-4 na antas ng Chi condensation ng napakabilis. Sinagot naman siya ni Lu Hao na wala lang, nagkataon lang akong nakalusot. Napakahinhin. Magsisikap akong maabutin ka, Hao Lu. Siya nga pala, Hao Lu, isang lalaking nagngangalang Gu Chen ang bumisita nitong mga nakaraang araw. Sinabi niya na nag-iimbestiga siya sa ngalan ng panloob na sekta at sinabi sa akin na kung makapasa ka sa pagtatasa ng panloob at panlabas na disipulo at kapag oras na upang pumili ng isang master ng panloob na sekta. Siguraduhin huwag pumili ng Tai Yun Pig. Nagtaka naman si Lu Hao dito. Kaya sinabi niya na sa panloob na sekta ng Mystic Sword Sect, mayroong 4 na taluktok at isang lambak. Mayroong Feishing Kick, Hao Yu Kick, Tai Yun Kick, Zuanjian Kick, at ang Alchemidan Valley. Ang bawat disipulo na papasok sa inner sect ay dapat na piliing ijayin ang isa sa 5 pangunahing puwersang ito. Maliban sa Alchemidan Valley, na dalubhasa sa alchemy, ang iba pang mga taluktok ay pangunahing nakatuon sa martial arts. At ang bawat taluktok ay may sariling mana. Anuman ang pinakamataas na pipiliin ng isang alagad, may potensyal na maging isang malakas na martial artist. Bagaman malakas ang lahat ng 4 na taluktok, iginiit ni Gu Chen na hindi dapat piliin ang Tai Yun Kick, ngunit na naisip niya na kung ano ang mayroon sa Tai Yun Kick. Ngayon lang ako nakakalap ng ilang impormasyon sa sekta. Sa 4 na taluktok at isang lambak sa aming sekta, maraming mga kawili-wiling kwento. Sinabi nito na ang iba pang mga taluktok ay may umuunlad na populasyon, ngunit ang mana ng Tai Yun Kick ay hanggang sa 2 tao lamang. Ang isa ay ang Peak Master na si Xiang Wentian. Yung isa naman ay ang disciple mo Fei Fan subalit natigilan siya nang may nakita siyang familiar na tao. Nasabi pa nga niya na hindi ba't si Senior Brother yun di ba? Sinabi nila na ang iyong senior na kapatid ay dating disipulo ng mga pinuno ng sekta at Nagel Inang sa dilaw na matinding kaharian. Siya ay may isa sa mga nangungunang talento sa sekta. Sa kasamaang palad, 10 taon na ang nakalilipas, ang kanyang paglilinang ay napilaya ng isang tao. Si Mo Senior na kapatid ay inabandona ng pinuno ng sekta. At maaari lamang lumipat mula sa Zuanjian Peak patungo sa Tai Yun Kick. Si Mo ay pinagtatawanan at sinabi, "Panga ng mga hangal na tingnan mo ang talunan ay gumagapang sa lupa. Mahirap siguro ang pagiging lumpo, napagdaanan ko na rin." Ilang sandali lang din binati niya ito na sabi pa nga niya, "Mo Fei Fan, Senior Brother ako si Hao Lu. Kailangan mo ba ng tulong?"
Sumagot naman agad mo na sabi pa nga nito na hindi ko kailangan lumayo ka sakin. Senior brother huwag maging magalang. Gusto ko lang tumulong. Naisip Nay na si mo senior brother ay baldado na ngayon, kaya siguradong mahirap magbuhat ng mabibigat na bagay. May maitutulong ako ng konti. Ngunit nang maibigay ni mo ang isa sa buhat-buhat nito kay Lu Hao, ay nabigla siya dahil sobrang bigat nito na nagawang madurog ang sahig na kinatatayuan niya. Kaya naman nasabi na lang ni Lu Hao na ano ba talaga ang bigat nito. Ni hindi ko maiangat ito sa ika-4 na antas ng Qi condensation. Paano mo ito maaangat ng iyong senior na kapatid ng walang anumang cultivation? Sinabi naman ni mo kay Lu Hao na hindi mo kakayanin. Sinubukan ng isang alagad na galawin ito at nauwi sa putol na baywang. Ibalik mo sa akin. Ngunit matigas talaga ang ulo ng ating bida kaya naman sinabi niya kay mo na hindi ayos lang ako senior brother mo. Dagdag pa niya na kakayanin niya ito, makikita ang nadudurog na dinadaanan ni Lu Hao. Abot-abot ang hininga ni Lu Hao habang pinagpapawisan. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, at nang sa ganun ay updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!